Praise God. Praise God. Praise God. Magandang umaga po sa mga taga-Burihan. Ako po ay muling dinako sa inyong harapan ng Panginoon upang ibahagi ang kanyang salita. Kung atin lamang isasabuhay ang salita ng Diyos, tayong lahat ay pagpapalain. Ako po ay mananalangin. Dakilang Ama na nasa langit, salamat sa pagkakataon binigay mo sa amin at sa mga taga-Burihan upang sila makapahayag, makapakinig ng iyong salita, Panginoon. Sa kanilang ikatututo, sa kanilang ikaliligtas. Ikaw ang mausap sa kanila, Holy Spirit. Gamitin mo lamang po ako upang magbahagi at malaman nila ang kalooban ng Diyos sa kanilang mga buhay, lalo na po sa mga huling araw na ito bago bumalik ang aming Panginoong Jesucristo. Salamat, Panginoon, hindi mo na tinuloy si Juan ang bagyong uwan, Panginoon. Dininig mo aming dalangin, ginamit mo pa ang mga bundok upang ito ay masalag, Panginoon. Kami patuloy na dumadalangin sa iyo, Panginoon. Ang bagyong uwan, huwag mo nang pabalikin. Ito'y patuloy na matunaw at malusaw sa pangalan ni Jesus. At yung malaki pang bagyong paparating, Lord, ngayon pa lang, inutusan ko na ito na malusaw in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Salamat, Panginoon, patuloy mo kong dinidinig sa aking panalangin at patuloy ka mangusap sa kanila. Ikaw ang mataas, hindi ako, sapagkat ikaw lamang ang dapat purihin ng mga tao. Ang lumikha ang dapat purihin, hindi ang nilikha. In Jesus' most powerful name, amen. Amen. Sa aklat ni Jeremias 31:3, ang sabi ng salita ng Diyos, ang Panginoon ay napakita ng una sa akin na nagsasabi, oo, inibig kita na walang hanggang pag-ibig. Mga taga-Burihan, gusto ko pong ipaalala sa inyo ang sinabi ng Panginoon kay Propeta Jeremias. Ang sabi ng Panginoon, oo, inibig kita ng walang hanggang pag-ibig. So ang Panginoon, mga taga-Burihan, ang unang umibig sa ating lahat na walang pasubali, walang pag-alinlangan, walang pagdududa. Ang Panginoon Diyos ang unang umibig sa atin. Sapagkat ang tao ay hindi maaaring maunang umibig sa Diyos. Sapagkat ang nature ng tao, siya po ay hindi mapagmahal. Subalit ang nature ng Diyos ay mapagmahal. Kaya po siya ang unang umibig sa ating lahat. Hindi natin matatawaran ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi natin mauunahan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ang siyang unang umiibig sa atin.
Kaya mga tagapulihan, isipin mo ang Diyos ang siyang unang umibig sa iyo. Minahal ka ng Diyos, nilikha ka ng Diyos, at pinagpala ka ng Diyos. Dapat makita natin ito sa ating mga buhay. Ang tao na hindi umiibig sa Diyos, sa kabila ng pinakita niyang pag-ibig sa Kanya ng Diyos, at iba pa rin ang ginaganti niya sa Diyos, ang tao ito ay isang mangmang. At maraming lumalakad sa kamangmangan, hindi nakikita ang pag-ibig ng Diyos sa buhay nila. Kapatid, yung ikaw ay may buhay, yan ay palatandaan na inibig ka na ng Diyos. Yung ikaw ay nilikha at pinanganak ka sa mundong ito ay palatandaan na inibig ka ng Diyos. Buksan mo yung mga mata, buksan mo yung mga bibig, pasalamatan mo ang Diyos sa pag-ibig niya sa iyo. Huwag kang manatili sa kamangmangan, kundi sa pag-ibig ng Diyos. Sa katalinuhan na binigay ng Diyos sa atin. Kaya nga maraming mga tao lumalakad sa kamangmangan sapagkat hindi alam ang salita ng Diyos. Kaya nga kami pinadadala ng Panginoon upang malaman nila kung gaano sila inibig ng Diyos at sila ay kabuhay sa pag-ibig ng Diyos at ibalik ang pag-ibig na ito ng Diyos sa kanila. At maging matalino sila. Mga tagapulihan, magpasalamat tayo sapagkat ang bagyong Uwan ay hindi tayo napinsala, hindi kagaya ng ibang lugar, sapagkat tininig ng Diyos ang aming mga panalangin at iba pang nanalangin at hindi pinahintulot ng Diyos ang bagyong Uwan ay patuloy na manalasa sa gitnang Luzon. Ganon tayo inibig ng Diyos, mga tagapulihan. Hindi pinahintulot ng Diyos ang mangyari sa atin na nangyari sa Cebu. Dahil iniibig tayo ng Diyos. Kaya dapat natin ito suklihan, mga kapatid. Ang tao, pag wala nangyayaring trahedya, hindi pinapansin ng Diyos. Baliwala ang Diyos sa buhay nila. Subalit pag dumaan ang mga lindol, ang mga bagyo, at tsunami, kanda iyak ang mga tao at nagpapasoktrolo sa Panginoon at humingi ng tawad sa Panginoon. Hindi ba yan ay kamangmangan, mga kapatid? Tayo po ay dapat lumakad sa katalinuhan na binigay ng Diyos sa atin. Kaya nga mayroong salita ng Diyos na pinapahayag sa mga ganitong palengke. Sapagkat tayo po ay nasa mga huling araw na babalik na si Jesus. Dapat tayong magsipaghanda. Yung mga nararanasan nating mga lindol, mga bagyo, mga tsunami, mga kagutuman, at mga tigmaan ay palatandaan na ang Panginoong Yesus ay muli nang babalik at kukunin ng Panginoon ang mga sumasampalataya sa Kanya.
Kaya ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Ang sabi ng Panginoon, ang Panginoon, inibig na tayo, lumalapit pa siya sa atin ng may kababaang loob. Saan ka nakakita ang Diyos ang nagpapakumbaba sa tao? Saan ka nakakita yung lumikha ang nagpapakumbaba sa kanyang mga nilikha? At itong mga nilikha ang siyang nagmamataas naman at nagpapakamangmang sa paningin ng Diyos. Mga tao, makinig tayo ng salita ng Diyos. Hindi mapubuhay ang tao nang walang salita ng Diyos. Ang tao, walang salita ng Diyos sa puso niya, isang mangmang sa paningin ng Diyos. At maraming lumalakad dito, mga tagapulihan. Kaya po ako pinapadala ng Panginoon sa inyo upang kayo magsipagtalino, upang sundin ninyo ang Panginoon sa buhay ninyo. Hindi po ako ang Panginoon, ang kanyang salita, sapagkat tayo po ay pare-parehas lamang nilikha ng Diyos. Ang tao, nung hindi matuloy ang uwan, ang pinasalamatan yung Sierra Madre. Saan nga nakakita yung bundok na walang buhay? Ang pasasalamatan mo, imbis na yung lumikha sa bundok na yan at naglagay sa lugar na yan upang protektahan tayo, ang Diyos ang ating pasalamatan. Doon pinapakita ang kamangmangan ng tao. Pinasasalamatan niya walang mga buhay. Imbis na yung nagbigay ng buhay ang pasalamatan, yung walang buhay ang pasasalamatan, na para bang yung walang buhay na yun ang nagligtas sa kanya. Hindi ba yan ay kamangmangan, mga kapatid? Ang Diyos na lumikha sa atin, ang lumikha ng mga bundok, ang siyang pasalamatan natin, at ang bagyong uwan ay hindi natuloy sa atin at hindi nakapaminsala sa atin. Ang mga bundok na yan, anumang klase ang bundok na yan, yan po ay nilagay lamang ng Diyos upang tayo maprotektahan. Hindi yan ang pasasalamatan mo. Ang Diyos ang pasalamatan mo. Sapagkat walang buhay yan, ang Diyos lang naglagay dyan para sa kaililigtas mo. Ang Diyos ang pasalamatan mo. Sapagkat kahit nandiyan ang bundok na yan, ay paintulot ng Diyos na matuloy ang uwan at paminsala sa atin, walang sino man makakapigil nito. Supalit dahil sa kamay ng Diyos, ito ay hindi natuloy. Ginamit lamang o nagtataoban siya na yung mga bundok na yan na nilikha ng Diyos para magbigay sa atin ng proteksyon. Pero hindi yan ang pasasalamatan mo, kundi yung Diyos na naglagay sa mga bundok na yan. Mga tao, huwag tayo sa katalinuhan, huwag sa kamangmangan, sapagkat ang Diyos ay inibig tayo. Kaya ang Diyos ay hindi pinapaintulot na tayo ay mapinsala ng mga bagyong yan. At meron na namang nagbabanta, mga kapatid, ang mga natural disaster na yan ay hindi gawa ng tao, gawa yan ng Diyos. Sapagkat ang tao ay patuloy na lumalakad sa kamangmangan, lumalakad sa kasalanan, lumalakad sa katigasan ng ulo. Imbis na magpakumbaba sa Diyos at tumingin ng tawad sa mga panahon ito, dapat ang tao
ay laging humihingi ng tawad sa Diyos at nagpapakumbaba. At sabihin nila sa Diyos, Panginoon, patawarin mo kami. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. At pagkatapos tanggapin ng tao si Jesus bilang Panginoon at kanilang tagapagligtas. Mga kapatid, walang mahirap sa pagpapakumbaba sa Diyos. Ang tao ay dapat lumakad sa pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang nagmamataas sa Diyos ay kanyang binabagsak, ang lumalapit sa Diyos at sa kanyang mga lingkod ay kanyang binabagsak. Kaya mga tao, mga tagapulihan, tayo pong lahat, magpakumbaba sa Diyos. Ikaw ay nilikha lamang ng Diyos at dapat kang magpakumbaba sa Diyos. At lahat naman tayo dapat magpakumbaba sa Diyos sapagkat tayong lahat nagkakasala. Sabi ng salita ng Diyos, walang matuwid, wala ni isa. Walang humahanap sa Diyos, wala ni isa. Kaya naman, ang pagpapakumbaba ng bawat isa sa atin ay hindi nakakahiya. Sa Diyos, hindi ito nakakahiya. Ito'y pinagpapala pa ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang nagpapakumbaba sa Diyos ay kanyang itinataas. Ang nagmamataas sa Diyos ay kanyang ibinababa. Mga tagabulihan, mahal kayo ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Kaya ako'y lumapit sa iyo na may kagandang loob. Mga tagabulihan, inibig kayo ng Panginoon. Inibig tayo ng Panginoon. Lahat ng mga tao ay inibig ng Diyos at lumapit siya sa atin ng may kababaang loob. Ang Diyos ay may mababang loob. Kapag ikaw nagpakumbaba sa Kanya at humingi ka ng tawad sa iyong mga kasalanan, ay patatawarin ka ng Diyos ng walang pasubali. Ang Diyos kapag patawad, huwag mo isipin na ikaw ay napakarumi sa harapan ng Diyos. Sa isang pagpapakumbaba mo lamang at humingi ka ng tawad sa Diyos, ikaw ay kanyang patatawarin. Gaano man karami yan, gaano man kalaki ang mga kasalanan mo, gaano man karumi ang kasalanan mo, ay kayang patawarin ng Diyos sa iyong pagpapakumbaba lamang. Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Ang lahat ay galing sa Diyos. Walang nagmula sa iyo. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang lahat ay galing sa Kanya. Lahat ng ating tinatangkilik ngayon, ari-arian, mga sasakyan, mga magagandang mga trabaho, negosyo, ari-arian, lahat yan sa isang mata ay pwedeng kunin at bawiin ng Diyos sa iyo. Kaya nga yung mga magagandang bahay, mga mansyon sa isang iglap ay tinangay ng mga tubig at winasak ng mga lindol. Oo, napakita sa atin ng Diyos, wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Lahat ay nagmula sa Kanya at babalik sa Kanya. Kaya sabi ng salita ng Diyos, pinanganak kang walang dala, ay babalik ka din walang dala sa lumikha sa iyo.
Subalit, kung ikaw ay walang Panginoon, hindi ka babalik sa lumikha sa iyo, doon ka sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Unang Juan 1:7, ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. Dito sinasabi ni Apostol John, kung ikaw ay may Kristo na, hindi ka na dapat tumalakad sa kadiliman, kundi sa kaliwanagan. Kung sinasabi mo meron ka ng Kristo, kapatid, hindi ka na dapat tumalakad sa kadiliman o sa kasalanan, kundi sa liwanag at sa kabanalan. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Ang sino mang nagsasabi na siya ay Kristiyano na, dapat na siyang lumalakad sa kaliwanagan, sa liwanag, hindi sa kadiliman. Sapagkat nilinis na tayo ng dugo ng Panginoong Yesus. Marami mga tao nagsasabi, Kristiyano na ako. Kristiyano na ako. Ako'y ligtas na. Ako'y malinis na. Pakita mo yan, kapatid, sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Pakita mo yan sa pamamagitan ng iyong liwanag na nakikita ng mga tao. Hindi mo pwede sabihin ako'y Kristiyano na, pero ikaw ay nanggugulang sa iyong kapwa. At ikaw ay nanglalait ng iyong kapwa. At ikaw ay nagnanakaw sa iyong kapwa. Kaya nga po, walang public officials na kurap ang papasok sa kaharian ng Diyos. Wala po silang langit na papasukan sa kanilang pagpanaw. Ang nakakalungkot kasama ang kanilang ikalawa, ikatlo at ikaapat na henerasyon ay hindi papasok sa kaharian ng langit. Kaya mga kapatid, mag-concentrate tayo. Huwag sa korupsyon, hayaan mo ang Panginoon magparusa sa kanila. Mag-concentrate tayo sa ating kaligtasan, sapagkat walang nakaliligtas sa Diyos. Lahat ng mga kurap ay nasa impyerno na ngayon. At susunod na yung mga nabubuhay pa. Kaya mga kapatid, huwag tayong ma-discourage sa korupsyon sa ating bansa, sapagkat ang Panginoon ang nagpaparusa at magpaparusa sa kanila. Kaya po tayo lang, ayaw po, huwag tayong gagaya sa kanila. At tayong mga Kristiyano, dapat tayong magliwanag sa madilim ng mundong ito, ng mundo. Kaya nga sinasabi ng salita ng Diyos, kayo ay asin at ilaw sa sanlibutan ito. Sapagkat ang mundong ito ay puno ng korupsyon, puno ng kahirapan, puno ng kasamaan, puno ng kasalanan. Kaya mga Kristiyano dapat kumilos. Pagliwanagin mo ang iyong ilawan at maging asin ka sa matabang ng mundong ito dahil sa kasalanan.
Unang 1:8, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili. At ang katotohanan ay wala sa atin. Tunay nga po ako at tayong lahat ay nagkakasala sa Diyos. Walang matuwid sa atin, tayong lahat nagkakasala. Kaya kung tayo magpapakumbaba sa Diyos, walang nakakahiya doon. Ito po ay dapat ngang magbigay sa atin ng karangalan. Sapagkat ang Panginoon ay mapagpatawad. Sino man sa atin dito ay kayang patawarin ng Diyos? Baka isa ka doon, kapatid. Ikaw na naririto sa palengke, baka isa ka doon sa kinakatok ang puso mo ng Panginoon at sinasabi sa iyo ng Panginoon, anak, tumigil ka na. Pagbuksan mo ko ng pintuan ng iyong puso. Papasukin mo ko sapagkat hindi ka mabubuhay nang wala ako. Mga kapatid, unang 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan. Dito po pinabanggit ng salita ng Diyos. Kung ikaw daw ay tapat sa Diyos na hihingi ng tawad, siya daw ay banal. At tapat din na ikaw ay kanyang patatawarin. Mga kapatid, huwag tayong masyadong abala sa pang-araw-araw, subalit ang paghingi mo ng tawad sa Panginoon, kinakalimutan mo. Kapatid, ang kaligtasan mo, ang pinaka-importante sa buhay mo. Mamaya pag-uwi mo sa bahay, mag-pray ka muna. O ngayon, kung may pagkakataon ka, mag-pray ka muna. Humingi ka ng tawad sa Panginoon sa lahat ng mga kasalanan mo. At ang Panginoon naman ay handa at tapat na kaya kang patawarin. At tayo nilinisin sa lahat ng kalikuan. Kapatid, pag ikaw ay humingi ng tawad sa Diyos sa lahat ng mga kasalanan mo, mga past na kasalanan mo, present na kasalanan mo, pag hiningi mo ng tawad sa Panginoon, ikaw ay kayang-kaya niyang patawarin. Sapagkat siya ay tapat at banal at mapagmahal sa atin, na nais niya na tayo ay patawarin. Kapatid, walang nakakahiya pag ikaw ay humingi ng tawad sa Diyos. Kapatid, lahat tayo nagkasala sa Diyos. Lahat tayo ay dapat humingi ng tawad sa Diyos. Walang exempted sa atin. Ako po, araw-araw, humihingi ng tawad sa Diyos. Lahat po tayo araw-araw nagkakasala sa ating mga salita, sa ating mga gawa, sa ating mga iniisip, sa ating mga pinapakita. Tayo po ay nagkakasala sa Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, kung sinasabi mo, hindi ka nagkakasala, ikaw ay sinungaling. Lahat po tayo nagkakasala. At lahat po tayo ay dapat magpakumbaba sa Diyos at humingi ng tawad sa kanyang mga kasalanan.
At kapag humingi ka ng tawad sa Diyos, ikaw ay patatawarin at lilinisin pa niya. At yung mga kasalanan mo na sinabi mo sa Panginoon, na hiningi mo ng tawad, ito ay kalilimutan na ng Diyos. Kalilimutan na ng Diyos at ikaw ay lilinisin na ng Diyos. Hindi ba napakaganda na tayo ay laging pinapatawad ng Diyos at nililinis ng Diyos sa ating kalikuan? Unang Korinto 15:3, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Mga tagapulihan, mga tagapalengke, ang Panginoon namatay para sa bawat isa sa atin, sa ating mga kasalanan. Hindi siya namatay dahil sa kanyang kasalanan, namatay siya dahil sa ating mga kasalanan. Saan ka nakakita yung Diyos na walang kasalanan ay namatay sa krus? Kapalit mo, ikaw yung nagkasala, hindi siya. Kaya ang tao dapat lagi magpasalamat sa Panginoong Yesus. Lagi ka magpapasalamat. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Namatay ka para sa akin. Namatay ka para tubusin ako sa aking mga kasalanan. Kapatid, yan ba ay naiisip mo o baliwala lang sa iyo? Kapag ganyan ka, lumalakad ka sa kamangmangan. Ang tao matalino, nakikinig na salita ng Diyos at lumalapit sa Diyos at nagpapakumbaba sa Panginoon at nagpapasalamat sa Panginoon. Lagi siya nagsasabi, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dapat sa buhay natin, lagi tayo magpasalamat. Sabihin natin, thank you, Jesus. Ikaw ay gumising sa umaga na nagising ka pa, sabihin mo, thank you, Jesus. Yung ikaw ay may kinakain 3 beses sa isang araw, sabihin mo, thank you, Jesus. Yung ikaw ay humingi ng tawad, pinatawad ka ng Panginoon, sabihin mo, thank you, Jesus. Sa totoo lang, dapat araw-araw tayong nagte-thank you, Jesus, sa Panginoon, oras-oras. Yung ikaw ay naglalakad at ikaw meron kang pambili ng ulam, ng bigas, meron kang pangbaon, meron kang pinapakain sa mga anak mo, sabihin mo, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. At yung mga anak mo ay walang sakit at karamdaman at ikaw ay nakakabenta sa iyong negosyo, sabihin mo, thank you, Jesus. Mga kapatid, marami sa atin sa araw na to hindi na nakagising. Tuluyan na siyang natulog. Kaya ikaw na buhay pa sa araw na to, lagi ka magpasalamat sa Panginoon. Sabihin mo, thank you, Jesus. Yung mga anak mo na walang sakit at karamdaman, sabihin mo, thank you, Jesus. Alam niyo po, kapag naging ugali natin yung ganon, ang Panginoon, lalo kang pagpapalain. Lalo kang pagpapalain ng Panginoon. Kapag tayo mapagpasalamat sa Panginoon, tayo ay lalong bibigyan ng Panginoon.
Subalit kung ikaw ay lumalayo sa Panginoon, at kinakatok ka ng Panginoon sa pintuan ng iyong puso at lumalayo ka sa Panginoon, ang Panginoon pagtsatsagaan ka pa rin hanggang sa huling sandali mo. Subalit, kapag pinatigas mo na ang puso mo at lumalaban ka sa Panginoon, imbis na magpakumbaba, sasabihin ng Panginoon, hanggang dito ka na lang. Hindi ka nagigising kinabukasan, kapatid, at itatapon ka sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Subalit, kung ang tao marunong lamang magpasalamat sa Panginoon, kagaya ng hindi natuloy ang buwan dito sa lugar natin, hindi sa nakapaminsala sa lugar natin, dapat sabihin natin, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. At ipag-pray natin yung isa pang bagyo na namumuo. Inumpisahan ko kanina, ituloy-tuloy na lang po natin. Tayo pong lahat ay dapat mananalangin. Huwag mong iaasa sa iba ang seguridad ng pamilya mo. Ikaw, dahil ikaw ang padre de pamilya, ikaw ang unang lumapit sa Panginoon at sabihin mo, Lord, salamat. Huwag mo ipahintulot ang aking pamilya ay makaranas ng mga masasama araw-araw. At siya'y inilibing, at siya'y muling binuhay na ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Dito pinapakita ang Panginoong Hesus ay tunay na Diyos. Kaya yung mga taong nagpupumilit na sinasabi siya ay tao lamang ay mga mangmang na tao. Hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos. Saan ka nakakita na may tao namatay na buhay pang muli? Wala. Si Jesucristo lamang ang siyang nabuhay na maguli. Doon pinapatunayan lamang niya na siya ay tunay na Diyos at tunay ding tao. Nagkatawang tao lamang po siya upang iligtas ang tao na makasalanan, kaya siya nagkatawang tao. Subalit kung siya'y namatay at muling nabuhay, pinakita niya ang kanyang pagka-Diyos. Kaya mga tao naniniwala na siya'y tao lang ay mga mangmang. Hindi lumalaga sa katalinuhan ng salita ng Diyos. Si Kristo ay Diyos na tunay. Kaya siya ay muling nabuhay. At si Kristo lamang ang tunay na tagapagligtas. Wala na pong iba. Kaya nga, pati ang Vatican ay sumampalataya na rin na si Kristo lang ang tagapagligtas, hindi si Maria. Si Maria hindi na mediatrix. Pero ngayon, inamin na nila, nagkamali sila, na si Kristo lamang, si Jesus Christ lamang ang tagapagligtas, hindi si Maria. Inamin na yan ng Santo Papa. Kaya dito makikita natin na sa mga huling araw na tayo, sapagkat ang katotohanan ay pinapahayag na sa buong mundo. Kapag hindi ka pa naman sumampalataya sa katotohanan, ito ay kasalanan mo na. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buong katotohanan. At si Jesus ang katotohanan. Sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko.
Dito pinapakita ni Jesus kailan tayo mabubuhay sa kamangmangan, mga tao. Sinabi na ni Jesus, siya ang tanging daan. Galing na kay Jesus na Diyos na tunay. Sabi niya, ako ang daan, isa lang. Hindi si Maria, hindi si Pedro, hindi si Pablo, hindi si Juan, hindi ko sino mang santo. Si Jesus Christ lamang. Sa Kanya tayo manalangin, mga kapatid. O yung mga apostol lamang ay buhay pa sa panahon natin ngayon, ang ipapangaral nila ay si Jesus lamang ang tagapagligtas. Sapagkat kung sila'y buhay pa at nangaral, ang sinasabi nila, sumampalataya kayo sa Panginoong Yesus, ikaw ay maniligtas at ang iyong sambahayan. Kaya mga tao, lumakad tayo sa katalinuhan, lumakad tayo sa katotohanan. Sabi ni Jesus, ako ang daan. Ang tao hanap ng daan. Mamamatay na lamang siya, hindi niya pa alam ang tamang daan. Si Jesus ang tamang daan. Si Jesus ang tanging kaligtasan. Pag hindi ka pa naniwala dito, kapatid, kasalanan mo na yun. Ang salita ng Diyos ay hindi sinungaling. Ang tao, 100% sinungaling. Subalit ang Diyos, 100% nagsasabi ng katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, Juan 14:6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan. Tuwiran, ang Panginoon hindi paligoy-ligoy kagaya ng tao. Utuin ka, tapos ang dulo pala ililigaw ka. Subalit ang Panginoon, diretso sasabihin sa iyo, siya ang daan. Sinabi ni Jesus, ako ang daan. Kapatid, huwag ka nang umanap pa ng ibang daan. Si Jesus na nga ang daan. Sinabi na nga niya siya ang daan. Huwag ka manatili sa kamangmangan. Si Jesus ang daan at siya lamang ang daan para ikaw ay maligtas. At sinabi ni Jesus, ako ang katotohanan. Lahat ay sinungaling. Si Jesus lamang ang totoo. Pag meron kang narinig na manangaral, sinasabi meron ibang tagapagligtas, kapatid, lumayo ka dyan. Sinungaling yan. Si Jesus lamang ang katotohanan. At sabi ni Jesus, at ang buhay. Ang kahulugan ng buhay ng tao ay si Jesus. Walang Jesus, walang kahulugan ang buhay mo. Walang Jesus, wala kang kaligtasan. Walang Jesus, wala kang kalayaan sa mga bisyo mo. Walang Jesus, wala kang langit na mapupuntahan. Kaya habang buhay ka, magpakumbaba ka sa kanyang harapan. Humingi ka ng tawad sa iyong mga kasalanan. Kahit diretso na kay Jesus, sabi mo, Lord, patawarin mo ko. Ako isang makasalanan sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan, past at present. Lahatin mo na ang mga kasalanan mo. At mula sa puso, kung kinakailangan kang tumangis sa Panginoon, tumangis ka. Walang mawawala sa iyo. Sapagkat ang pag-iyak ay nakakalinis ng ating mga puso. At sa Panginoon, the more na ikaw ay nagpapakumbaba, the more kanyang itataas.
At sinabi ni Jesus, sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko, ang sabi ni Jesus. Ito po ay maliwanag pa sa sikat ng araw. Sinabi ni Jesus, sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang lahat ng tao na may hininga, dadaan kay Jesus para maligtas. Kailangan nilang tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Kung hanggang ngayon di mo pa siya tinatanggap, kapatid, mag-isip-isip ka na. Baka ito na yung huling oras mo sa mundong ito at hindi mo pa siya tinatanggap, kapatid. Sayang ang buhay mo. Sapagkat walang Kristo, walang langit, walang Jesus, walang kaharian ng Diyos na makikita niya sa kanyang pagpanaw. Mga kapatid, dalawa lang ang gagawin mo sa buhay na ito. Unahin mo ang kaligtasan mo. Magpakumbaba ka sa Panginoon. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Sa lahat ng mga kasalanan mo, lahatin mo na. Hingi mo ng tawad sa Panginoon. At ang Panginoon, kayang-kaya kang patawarin. At gustong-gusto kang patawarin ng Panginoon. Gusto ng Panginoon, lumapat tayo sa kagalakan, sa katagumpayan, sa pagpapala ng Panginoon. Subalit meron kang gagawin, bahagi. Magpakumbaba sa Panginoon, humingi ng tawad sa Panginoon, araw-araw sa mga kasalanan mo, at sumampalataya ka sa Panginoon. Tanggapin mo si Jesus. Pag uwi mo ng bahay, tanggapin mo siya. Kung hindi mo pa siya tinatanggap, pag uwi mo ng bahay, tanggapin mo na siya. Lumuhod ka, tumikit ka. Manalangin ka muna. Bago ka magluto, bago ka mag-atid sa mga anak mo sa school, bago ka sumundo, kapatid, manalangin ka muna. Tiyakin mo muna ang kaligtasan mo, sapagkat ang kaligtasan mo, ang huling araw mo sa mundong ito, ay hindi mo alam kung kailan mangyayari. Baka ito na yung huling araw mo sa mundong ito. Kaya ngayon, samantalahin mo, pag-uwi mo, manalangin ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad sa Panginoon, at tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas mo. Lahat ng tao, maging mga kabataan, lahat ng may isip na, kailangan sila humingi ng tawad sa Panginoon. Lalo na yung mga kabataan, palasagot sa magulang, humingi kayo ng tawad sa inyong mga kasalanan sa Panginoong Jesus. Mga magulang, dalhin natin ang ating mga anak sa church. Kung may pagkakataon, dalhin niyo sila sa church, sa Christian church, kung saan pinapangaral at itinataas si Jesus. Sapagkat ang Panginoon, tatanungin tayo mga matatanda, anong tinuro mo sa iyong mga anak nung ikaw ay nabubuhay pa sa lupa? Anong tinuro mo sa mga anak mo nung ikaw ay nabubuhay pa sa lupa? Ano ang isasagot natin? Mga nanay at tatay, anong isasagot mo sa Panginoon? Kaya ka naging magulang na anak mo, responsibilidad mo sila na ilapit sila sa Panginoon, turuan sila ng aral ng Panginoon. Sabi nga sa Bible, hanggat maliit pa sila, turuan na natin ang ating mga anak ng aral ng Panginoon upang sa kanilang paglaki, kalalakihan nila ito at gagawin nila ito. Subalit ang mga magulang ngayon, sobrang abala sa business, sobrang abala sa trabaho,
at kung ano-ano pa, nakakalimutan nila ang kanilang mga anak na turuan. Kaya nga mga magulang, the best ko isasama natin sa church ang ating mga anak upang sila nang mismo makapakinig ng salita ng Diyos ang ating mga anak. Wala ka na i-explain, sila nang mismo ang makakapakinig ng salita ng Diyos. At kapag ang ating mga anak meron ng relasyon sa Panginoon, ang ating mga anak meron ng proteksyon ng Panginoon. Ikaw na magulang, kaya mo pang tingnan ang iyong anak 24 oras? Hindi. Ang Panginoon, kapag ang ating mga anak nakakilala sa Panginoon, ang Panginoon mismo magpapadala ng kanilang mga guardian angel na titingin sa kanila 24 oras. Kahit natutulog sila, babantayan sila ng kanilang mga guardian angels. Ang sino mang may relasyon sa Panginoon, meron na silang mga guardian angels. At walang sino mang gagalaw sa kanila na masama. Kaya nga po mga kapatid, sa mga huling araw na ito, tayong lahat dapat magsipanalangin palagi sa Diyos. Pero bago ang lahat ng iyon, sumampalataya ka na sa Panginoon. Pag-uwi mo sa bahay, mag-pray ka na agad. Baka bukas o mamaya, yun na palang huling araw mo. Paano kung wala kang relasyon sa Panginoon? Kapatid, ang walang relasyon sa Panginoon, pagpanaw niya sa mundong ito, pupunta siya sa hell. Sa ayaw at sa gusto niya, yun ang nakasulat sa salita ng Diyos. Kaya nga po, hanggat buhay pa tayo, sumampalataya na tayo sa Panginoong Yesus, hanggang kahininga ka pa. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo at humingi ka ng tawad sa mga kasalanan mo. Yun lang ang gagawin mo. Hindi mahirap yung kapatid. Huwag mong katamaran ang kaligtasan mo sapagkat yan ang pinaka-importante sa tao. Kaya siya nabuhay sa mundong ito, ang siya ay maligtas. Tayong lahat ay dumadaan lamang sa mundong ito. Pero tinakda ang Diyos na tayo'y mamamatay, lahat tayo. Baka ang iba sa atin, ngayon na yung araw na yun. Kaya kapatid, samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa atin. Pagsisihan mo mga kasalanan mo, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo. At pagkatapos noon, ang Panginoon na magsasabi sa iyo kung ano mga susunod mong gagawin. Pagkatapos noon, matututo ka ng magpatawad sa mga kaaway mo. Sa lahat ng mga tao, matututo ka ng magmahal. Mahalin natin ang ating kapwa, mga kapatid. Kung anong ginagawa mo sa kapwa mo, babalik sa iyo. At minsan, mas malala pa. Kapag gumawa ka ng isang mali sa kapwa mo, baka ang balik sa iyo niyan ay 10 mali. Kaya mag-isip ka, kapatid, kung ano itinanim mo, siya mong aanihin. Kaya mga kapatid, hanggang tayo ay meron lang hininga. Magpakumbaba na tayo sa Panginoon hanggat ikaw ay nabubuhay pa. Kapatid, baka ito na ang huling panahon mo sa mundong ito. Ito na yung huling oras mo at araw mo sa mundong ito. Kapatid, magpakumbaba ka sa Panginoon. Magpakumbaba ka sa Panginoon. Humingi ka ng tawad sa mga last sins mo.
hanggang present sins mo. Hingi mo ng tawad sa Panginoon. Sabi naman ng Panginoon, patatawarin ka niya. So bakit di mo gawin? Ano pang inaantay mo? Ang Panginoon na nagsabi, pag nagpakumbaba ka, patatawarin ka ng Diyos. Walang lumapit sa Panginoon ang hindi niya, ang ipinahiya niya. Walang lumapit sa Panginoon na hindi niya pinatawad. Walang lumapit sa Panginoon na hindi niya niligtas. At pagkatapos, tanggapin mo na si Jesus upang maligtas ka na. Kapag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, nasa safe mode ka na, kapatid. Anumang dumating na lindol, anumang dumating na tsunami, bagyo, ang Panginoon ang magpoprotekta sa iyo. Ang Panginoon ang mag-iingat sa iyo. Mga tagabulihan, ang Panginoon mga gawa 16:31, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Lahat tayo rito na may pamilya, pakinggan mo to. Sumampalataya ka sa Panginoong Yesus, ikaw ay maliligtas at ang buong sambahayan mo. Kapatid, tayong mga magulang, ang unang dapat sumampalataya sa Panginoon, lalo na tayong mga tatay. Sabi na salita ng Diyos, kung ito po'y lalaliman pa natin, manampalataya ka sa Panginoong Yesus, tatay, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Maliligtas ka, ang asawa mo at mga anak mo. Mga tatay, dito mo ilabas ang iyong pagkalalaki. Dito mo ilabas ang pagiging macho mo. Yung sumampalataya ka kay Jesus upang maligtas ka, ang asawa mo at ang iyong mga anak. Kawawang pamilya na pupunta sa impyerno dahil sa kagagawa ng tatay. Ang tatay hindi sumampalataya sa Panginoon. So ang nanay hindi rin sumampalataya. At maging mga anak, so sama-sama silang mapupunta sa hell. Mga kapatid, mga tatay, umahal mo ang pamilya mo. Ito ang tunay na lalaki. Ito ang tunay na pagkalalaki. Sumampalataya ka sa Panginoong Yesus, maliligtas ka at ang iyong asawa at ang iyong mga anak. Kung single parents naman na babae, edi yung magulang na babae ang sumampalataya sa Panginoon upang maligtas din ang kanyang mga anak. At kapag single parents siya, sa mga single parents, wag po kayong magmadali na umanap ng kapalit. Pinagpe-pray po yan sa Panginoon. Pinagpe-pray po yan sa Panginoon. Lord, bigyan mo na ako for this time ng lalaki para sa akin. Huwag kayong magmadali. Ang pag-asawa po ay pinagpe-pray. Pinagpe-pray po ang pag-aasawa, hindi minamadali. Pinaghahandaan ang pag-aasawa, hindi
minamadali. Kaya marami, after ilang months lang, hiwalay na agad. Kasi hindi pinagpe-pray ang kanilang mapapangasawa. Ang pag-aasawa po pinaghahandaan, spiritual, financial, maging physical. Mga kapatid, mga tagabulihan, si Jesus ang sampalatayanan natin. For the last time, sasabihin ko sa inyo, mga tagabulihan, magpakumbaba kayo sa Panginoon. Humingi kayo ng tawad sa lahat ng inyong mga kasalanan. At sumampalataya kayo sa Panginoong Yesus. Tanggapin niyo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ninyo. At ako po ay mananalangin na para dito. Sila na nais maligtas sa mga sandaling ito. Sumunod lang po kayo sa mananalangin. Sabihin po ninyo, Panginoong Yesus, ako po na isang makasalanan ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Patawarin mo po ako sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan, past at present. Ako'y sumasampalataya na kaya mo akong patawarin. Lahat ng mga kasalanan ko, patong-patong na kasalanan ko, Panginoon, hinihingi ko ng tawad sa iyo. Patawarin mo po ako, linisin mo po ako. At ako'y sumasampalataya, ginawa mo na po ito sa mga oras na ito. At gayon din po, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang Panginoon at tangi kong tagapagligtas. Ikaw lamang at wala na pong iba. Salamat, Panginoon. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa kalinisan. Salamat na sinulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay na siyang gate Pasko sa langit. Panginoon, ikaw na po bahala sa akin at sa aking sambahayan. In Jesus' name, Amen. Amen. Ako na lamang po mananalangin para sa mga tagabulihan, lalo sa mga sa palengking ito. Panginoon, silang lahat na merong pwesto sa palengking ito. Sila na mga nagtitinda. Lord, pagpalain mo kanilang mga negosyo. Pagpalain mo kanilang mga tahanan. Dalahin ko bawat tahanan nila makakilala sa Panginoon at maligtas upang sa ganun, Panginoon, ang protection mo sa kanilang mga pamilya ay dumuon. At sa mga namimili, Panginoon, pagpalain mo din sila. Ang kanila rin mga tahanan, Panginoon, ay bisitahin mo, papasukin ka rin nila sa kanilang mga tahanan. Ikaw na po bahala sa bulihan. Dalahin ko mga taga-bulihan ay maligtas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa inyong lahat.